Magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Kian Tots. Ang title po nito, actual video ng US Air Force at China fighter jet nagka-enkwentro sa West Philippine Sea. Nako, eto na ba ang simula? Nako, tingnan po natin, no. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para maka-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo, 6,000 na lang po at ma-reach na po natin ang 100k subscribers. Pag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Kaya mag-subscribe ka na, hit the like button, comment down below, stay active po dito sa ating channel. Mag-subscribe din po kayo kay Kian Tots, nasa description po ang link. Simulan na natin to, let's do this. Mga kabayan, breaking news. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Dalawang eroplanong pangdigma, muntik na ngang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Canada at Amerika magsasanib na ng puwersa para pigilan ang mga peligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalakihang mga aircraft carrier at barkong pangdigma ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. At heto pa, lagot na talaga dito ang China, mga kabayan. US Senator Marco Rubio na isang matibay na kaalyado at napipisil na State Secretary ni US President-elect Donald Trump nanggigil na at may matinding banta sa China kung hindi raw nito ititigil ang ginagawang pangharas sa Pilipinas. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Solid. Bago po ang lahat, no, maraming salamat sa US sa walang patid na pagsuporta po sa ating bansa. Dahil ito na nga po nung ibabalita dito o sasabihin po dito ni Kian Tots, ang suporta ng US hanggang ngayon sa atin dahil talagang ayaw tayong tigilan ng China. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Tama. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in-intercept nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B-52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea. Pero no, ito nakita natin dito, no, nang i-intercept ang China. No, dati kasi pag sa atin, no, pagkasama natin ng US diyan sa mga barko natin, no, hindi sila dumidikit talaga. Pero ito talaga, ewan natin kung hanggang saan tatagal ang yabang nitong China. Mismong US ang ini-intercept nila dito, yung fighter jet. Tingnan natin. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong US RC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Tama, sobrang lapit na kasi talaga noon na which is mai-endanger na nga yung mga buhay nila. Maling-mali talaga yung ano rito no, yung pagsalubong o pag-intercept ng China dito. Kumbaga legal naman ang pagpapatrol diyan ng ng US fighter jets. Kaya nako, ewan ko na lang no, kapag kayo pinatulan ka talaga kayo ng US, pupulutin kayo sa kampungan talaga China. Magkakaalaman talaga. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region.
Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas. Yun nga lahat ng galaw ng US ay sa legal. Kasi automatic, 'di ba, pag normal 'yun kapag illegal ang pasok mo, illegal ang entry mo, ikaw yung mali. So hindi talaga gagawa ng ganon ang US. Lahat ng galawan nila diyan sa West Philippine Sea ay puro legal. Etong China, maka-intercept sila. Ang dami na pala na 180, correct me if I'm wrong na sa pagkakarinig ko, na intercept na dangerous maneuver ang ginagawa ng China. So, hindi makatao yon na pwedeng magka-aksidente talaga dahil sobrang dikit na halos ang kanilang pagdikit sa eroplano ng US Air Force. Maling-mali po yon. Kaya etong US talaga sa legal lang sila, no? Doon sila borderline, no? Kumbaga hindi sila papasok basta-basta sa mga illegal na teritoryo. Kumbaga magmamanman lang sila diyan, magbabantay sila, pero hindi sila yung mangunguna na gumawa ng illegal diyan sa West Philippine Sea. Kaya maling-mali rito yung China. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Ayan naman, naniniwala nga sila sa sarili nilang pananaw lang na hindi saklaw ng international law. Samantalang ang Pilipinas at ang US at ang iba pa pong bansa dyan sa West Philippine Sea ay sumasaklaw ang galaw sa international law. Samantalang itong China, ang kapal ng mukha nila na magsabi na yung ginagawa ng US dyan ay illegal na pagpasok. Samantalang sila nga ay hindi sumusunod, itong China ay hindi sumusunod mismo sa international law. Lalo na sa UNCLOS, gumalabag sila. Kaya wala sila sa lugar para magsabi na illegal yung ginagawa ng US dahil sila mismo, ang China, ang gumagawa ng illegal dyan sa West Philippine Sea, lalo na po sa pagpasok sa ating teritoryo sa EEZ ng Pilipinas. Maling-mali po talaga sila. Kaya walang maniniwala sa sinasabi talaga ng China kundi sila lang. Yung ibang bansa ay hindi na sila paniniwalaan. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. Ayan na, tingnan natin. Uy, grabe, ang lapit. Uta mo, yung umalog yung may turbulence. Samantala, dahil nga sa Sira ulo talaga tong China, no? Sobrang kala nyo lang malayo yun, no? Pero kung iisipin nyo sa aeroplano, syempre mga fighter jets yan may iba talaga yung yung lakas ng hangin niya kasi sobrang bilis niyan Kaya yung ganung distansya, tamo napansin yung umuga talaga yung fighter jet ng US kasi ang lapit na talaga ng pag-intercept ng China dun sa kanila. Kaya maling-mali talaga dito yung China. mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Sana nga talaga magsanib-sanib na lahat yung Japan, South Korea, 'di ba, yung UK, yung Germany, sama-sama talaga sila para matigil na yung kalokohan na yan ng China. Yung pag-ahari-harian nila dyan sa West Philippines na wala naman silang karapatan, no? Kasi itong China talaga kailangan itong masuwete na talaga. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika
para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Tama. At saka yung layunin talaga ng unang-una, particularly ni Big Brother, no, nung ng US, na kaya namamagitan sila sa mga kaguluhan, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi po pwede talaga mahawakan na ng China yan. Kasi isipin nyo yung West Philippine Sea, no, yung daanan na yan, dapat yan lahat makakadaan ng walang alinlangan, ng walang pipigil. Hindi pa pwedeng mamayani o maghari ang China dyan. Kasi pag nahawakan niya ng China, yung West Philippine Sea, buong West Philippine Sea, ay wala na po yung malayang paglalayag. No, kasi po yan talagang dinadaanan ng mga import-export po ng iba't ibang bansa dyan sa Indo-Pacific. Kaya itong China, naninindigan talaga sila na sa kanila daw yan lahat. Lahat ng teritoryo na yan sa West Philippine Sea. Kasi yung sinasabi nilang 10-dash line nila, doon sila bumabase na hindi naman nire-recognize ng international law o ng UNCLOS. Malaking kalokohan po yun. No? Malaking kalokohan yung sinasabi na yun ng China. Hindi proven at wala po sa legal, no? Hindi po nire-recognize ng international law. Kaya itong US, kaya po sila namamagitan dyan para po sila po yung kumbaga peacemaker. Sila po yung talagang, kung wala pong yung US dyan, talagang yung China ay lahat ay papasukin na ng China lahat. Kasi alam nilang walang pipigil sa kanila, walang mas malakas sa kanila. Ganun po yun. Kumbaga yung US po talaga, sila po ang dahilan kung bakit po may peace sa mundo. Real talk, di ba? Isipin nyo, pag namagitan sila dun sa Russia at titigil yung isa. Pag yung sa North Korea, pag nagpakita ng gilas din yung US doon, mag-iisip ng 2 beses, 3 beses yung North Korea bago umatake. Ganun yun. Kaya kailangan ang US talaga ay mamagitan sa lahat po na nangyayari sa mundo. Lalo po yung mga mayroong presidente o prime minister na krong-krong. Alam niyo ibig sabihin, di ba? Kasi kung wala po yung US, wala na po ng ganda, leche-leche na po ang buong mundo. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito, ang conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Tama. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Grabe, no? Warship 341. This is Chinese Navy Warship 571. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Auto cross and keep away from our island. Ang kapal ng mukha ng China talaga. Di ba nasa legal na lugar lang na nagpapatrol ang diyan, yung mga US na yan. Pero talagang ini-intercept nila, talagang nire-radio challenge pa talaga nila. Kanila daw yun ay nako talaga China. Wala na talaga ako masabi, no, sa talagang kakapalan ng mukha nila. Sa iba pang mga updates mga kabayan, nanggigil na nga at binigyan ng warning ni US Senator Marco Rubio ang China. Natigilan na nga nito ang panggugulo at panghara sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Dahil kung hindi, ay mapipilitan di umano ang Amerika na gumawa na ng hakbang na siguradong hindi raw magugustuhan ng komunistang bansa. Si Senator Rubio ay isang matibay na kaalyado at napipisil na magiging susunod na mamumuno sa State Department ng Amerika. Sa naganap na confirmation hearing ng US Senate Committee on Foreign Relations, dito nga ay matapang na binanatan ni Rubio ang China at idinidiscourage nga nito ang Beijing na gumawa ng anumang hakbang na pagsisisihan daw ng bansang ito. Sa mga provocative actions kasi na sinasagawa ng China sa Pilipinas at sa Taiwan, para bang hinahamon daw ng Chinese government ang United States. Tama. Ayon sa US Senator, kung sakaling magkakaroon nga daw ng hindi magandang resulta ang ginagawang harassment ng China, sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaari ay ayaw nga nilang mangyari sapagkat doon na siguradong sisiklab ang malawakang digmaan. Yun nga yung sinasabi ko, di ba? Talagang ang US talaga, ayaw talaga nila ng gulo eh. Sila lang yung namamagitan para hindi mag-escalate yung kaguluhan. Namamagitan sila, gumigit na sila. Pero syempre nga naman, yung ginagawa to ng China, syempre kaalyado tayo, una-una kaalyado natin ng US, kaalyado ng US ang Taiwan. Susuportahan ng US o ni Big Brother ang mga bansang kaalyado niya. Hindi po sila magkikibit balikat dyan. Tutulong at tutulong po ang US.
Pero tong China sobrang kulit, ayaw tumigil. Siyempre, makokotongan talaga sila, no? Masasaltik talaga silang ganun ni Big Brother talaga na pag nainis na talaga. Ganun yon. Kaya wish na lang din po natin, no? Lagi ko pong sinasabi na wag naman po sana mangyari yan, no? Na wag mag-escalate na talagang mapuno na itong Amerika sa ginagawa nito ng China. Kasi wala po talagang mananalo sa gera. Lahat po tayo talo dyan. Lahat po tayo ay pwedeng madamage dyan ang mga bansa natin, mawalan ng buhay. Lahat po, no? Wala pong panalo sa gera. Kaya ipanalangin na lang po natin na tumigil na po itong China sa ginagawa nilang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang po sa ating bansa, no, sa buong Indo-Pacific. Sana po tigilan na po nila. Sana po mag-isip-isip itong si Xi Jinping na hindi tama talaga kanyang ginagawa. Ibinigay na halimbawa ni Senator Rubio na harassment ng China ang ginawang pagde-deploy nga ng China Coast Guard sa kanilang 165 meter long na monster ship malapit sa Zambales. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginawa nga ng China ay illegal na panghihimasok sa ating mga teritoryo. Di ba? Isipin niyo yan, di ba? Kanina ko pa sinasabi, sila ang unang-unang lumalabag sa batas, sa international law. Teritoryo ng may teritoryo, illegal nilang pinapasok. Samantalang sila, tingnan nyo yung kaninang sinabi dito ni Kian Tots. Nasa legal na airspace lang ang Air Force ng US, pero kung maka-intercept sila, di ba? Ganun-ganun na lang. Hindi natin alam talaga kung anong nasa utak nitong China kasi sila talaga mismo yung gumagawa ng illegal pero silang yung takot na mapasok sila ng US. Kahit nga rin tayo, di ba? Talagang isipin nyo, ngayon na lang po talaga tayo pumapalag. Last year hindi tayo pumapalag eh. Pero ngayon, talagang ini-intercept na rin natin sila sa ating sariling teritoryo. Which is good po yun na dapat noon pa nga po natin ginagawa yon dahil tayo ang totoong may karapatan sa ating EEC na dapat lang natin silang itaboy dahil yung China mismo ang silang pumasok ng illegal sa ating teritoryo. Kaya maling-mali po talaga dito mulat sa poll ang China, lahat po ng international law, lahat po ng pati European Union kinokondena ang kanilang ginagawa sa atin dyan sa West Philippine Sea. Ditong mapanakop na China na to. Ayon naman sa mga geopolitical analyst, sa mga pahayag na ito ni Senator Rubio, lumalabas na ang Pilipinas ang posibleng maging mitya sa posibleng digmaan sa pagitan ng US at China. Iginiit nga rin ng senador ang strategic importance ng ating bansa sa Amerika, hindi lamang sa usaping pangmilitar, kundi maging sa mga economic opportunities na pwedeng pagtulungan ng Washington at ng Maynila. Kasi nga nasa sentro tayo actually, yung alam nyo ba yung lugar natin, yung mismo ng bansa natin, talaga nasa gitna tayo. Napakayaman po ng bansa natin, hindi lang po sa langis, no? Hindi lang po sa methane gas, pati po sa mismong likas na yaman. Yung mga isda, sobrang sa atin po talaga sobrang dami ng ating mga natural na yaman. Kaya pilit ng pilit itong China na makuha ang ating mga teritoryo o mismong ating bansa. Diba? Noon ko pa nga po sinasabi, diba, buti na lang po talaga na si Pangulong Bongbong Marcos na ang ating Pangulo. Dahil kung yung dating administrasyon pa rin po ay baka nga natuluyan na ang Pilipinas na maging probinsya ng China. Thank God na lang po talaga ang Pangulo po natin ay talagang matindi po ang panindigan na ilaban po ang ating bansa at ang ating teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos yan. Ganun po katindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, inilalaban po tayo dyan sa mapanakop na China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Ayun lang po, no? Ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video nito ni Kian Tots. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sana kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Pag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa aking channel. Kaya stay active sa ating channel, like this video, subscribe. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.